Welcome sa isa na namang episode ng Kasangga, Kanegosyo at Ka-Consumer. Ako si Melody A. Tangonan. At ako naman si Adriel Dominguez. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang sales promotion permit, bakit natin kailangan kumuha nito, at ano-ano ang mga uri ng sales promo. Miss Adi, ano nga ba ang ibig sabihin ng sales promotion? Ganito yun, Miss Mel. Ang sales promo or sales promotion, ito ay isang technique ng mga kumpanya, ng mga establishmento kung saan meron silang layon na magkaroon ng chance sa mga consumer na makilahok sa mamili or i-appreciate ang kanilang mga produkto or serbisyo. Ito yung mga pwedeng maging pangako ng prices, mga gantimpala, may iba't ibang klaseng premyo or saan yun ng pera o mga freebies po sa kanilang mga produkto. Ang parte naman ng mga sales promotion po ay para mas mapalawak ang kanilang patronahe, tumaas ang benta, at gumamit ng iba't ibang klaseng media o uri ng social media para ma-promote pa ang kanilang mga produkto o kaya mga serbisyo. Yun ba yung mga buy one, take one, 50% off? At ano pa ba ibang uri nito? Isa yun sa mga uri ng sales promo. Pero marami pa to, marami pang mga iba't ibang klaseng sales promotion. Tulad lang yun nga, yung una mong nabanggit, yung mga 50% off, 70% off, yun ay mga discount kung saan ang mga produkto or serbisyo ay binababa ang kanilang mga regular prices. Ito ay ina-avail ng mga, kunyari, halimbawa, mga limited time lang, may certain promo period na kung saan yung mga establishment, binibigyan nila ng discount, yun nga, o price reduction, ang mga produkto nila. Pangalawa naman, yung mga tulad ng nabanggit mo, yung mga buy one, take one, o yung mga freebie, yun naman ay mga premium na sales promo, kung saan ang mga customer o mabibili, meron silang exclusive right na mamili o makakuha ng mga regalo, voucher, or mga freebies or rewards kapag sila ay namili ng mga certain item o in-avail yung mga services ng establishment. Pangatlo naman, isa sa mga pinakakilalang sales promo ay yung raffle. Ang raffle naman ay ang mga customer ay mayroong chance na mabunot o mapili kapag meron silang pinilapan na entry form o raffle stub na nakuha nila kapag sila ay qualified or may na-purchase na produkto or serbisyo. Pang-apat naman is yung mga games o palisahan kung saan merong mga iba't ibang activities na pwede salihan si customer upang manalo ng mga iba't ibang prizes. At meron naman po tayong tinatawag na redemption kung saan ito ay nangangakong ang mga customer merong pag-asang manalo kapag meron silang hawak na winning entry form o yung patunay na sila yung nagkaroon ng chance na manalo ng isang presyo o reward. Miss Adi, kung promotion naman pala yun para lumaki ang benta at ma-promote ang mga produkto ng establishmento, bakit kailangan pa kami kumuha ng sales promo permit sa DTI? Ang layunin ng pagkakaroon ng sales promo permit na ina-apply sa DTI o Department of Trade and Industry ay ito yung pagkakaroon ng makatarungan na pagsasagawa ng sales promo. Ito ay patunay na para ang mga customer is makampante sila na yung mga ini-issue na or pinopost na sales promo ng iba't ibang establishment ay may katotohanan, masusunod ang mga mechanics, at ito rin ay magkakaroon ng patas para sa lahat ng mga consumer na makasali o makabili ng mga produkto nila. Ayun, ganun pala yun kung bakit kailangan pa ng permits. Pero Miss Adi, sino ang mga dapat mag-apply nito? Ang mga pwedeng umapply ng sales promo permit ay yung mga tao o mga kumpanya na mayroong mga gustong produkto nila na i-promote o i-share sa mga consumer para ma-raise yung benta nila, mas makilala sila ng mga customer. Baka naman napakaraming requirements o mahirap mag-apply ng sales promo permit. Hindi naman, Miss Mel. Napaka-basic lang naman ng requirements para magkaroon ng sales promo permit, tulad ng mga ito. Kung makompleto na ng mga business establishment ang mga requirements para sales promo permit, magkano naman na kailangan nilang bayaran? Mura lang naman ang pag-a-apply ng sales promo permit, pero ito ay nakabase sa kung anong klaseng sales promo permit ang i-a-apply ninyo, tulad ng mga ito. Kaya paalala mga kanegosyo, base sa Consumer Act of the Philippines, ay kailangan makapag-apply na kayo ng Sales Promotion Permit
30 days bago pa ang umpisa ng inyong sales promo. Idagdag ko na rin pala kung saan po pwedeng mag-apply ng sales promo. Kapag ang isang branch ay nasa isang probinsya, ay sa DTI Provincial Office pwedeng mag-apply. Kapag naman maraming branches ito sa iba't ibang probinsya ng iisang rehiyon, pwede pong mag-apply sa DTI Regional Office. Kapag naman ang mga branches ay nasa NCR or ang mga branches ay nasa iba't ibang rehiyon na merong branch sa Metro Manila ay sa DTI Head Office. Kapag naman sa iba't ibang rehiyon ang mga branch at hindi kasama ang Metro Manila ay sa DTI Regional Office na kung saan nakalugar ang main office ng kumpanya o ng magsusponsor ng promo. Mga ka-consumer, kung meron naman kayong mga consumer complaints na within DTI jurisdiction, ay maaari kayong mag-send ng message sa DTI Zambales Facebook page o bumisita sa DTI Zambales Provincial Office o sa mga negosyo centers sa inyong mga munisipyo. Muli, ako si Melody A. Tangonan. At ako naman si April Dominguez at kami ang iyong kasangga, Kanegosyo at ka-consumer. Bye!